Nagising siyang masakit ang ulo kinaumagahan. At hindi lang ang ulo ang masakit sa kanya, kundi pati ang buong katawan niya. Bigla siya napabalikwas ng bangon at laking gulat niya na makita magkayakap silang dalawa ni Adamson. Sinilip niya ang loob ng kumot at mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Diyos ko Lord, hindi pala panaginip ang nangyari kagabi dahil totoo may nangyari sa amin. At naibigay ko sa kanya ang sarili kong ilang taon kong iningatan. Diyos ko, paano na to ngayon? Paano kung haharapin si Adamson na hindi naiilang sa kanya? Dahil hindi niya alam ang gagawin niya, kaya dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo ng kwarto ni Brycel dala ng mga damit niya. Doon na siya naligo at nagbihis. Kakatapos lamang niya magluto na makitang papalabas si Adamson. Bagaman kinakabahan, ay umakto siya normal sa harapan nito. Oh, gising ka na pala. Sakto, nakapagluto na ako. Ano nangyari kagabi? Ha? Bakit? Ano nangyari kagabi? Wala kang maalala? Wala eh. Bakit? Ano ba yon? Never mind. Habang kumakain sila, ay napapansin niyang palihim siyang pinagmamasdan ni Adamson. Nalabis na nagpapakaba sa kanya. Sana huwag niyang maalala ang nangyari kagabi dahil nakakahiya at hindi ko alam kung paano ko pa siya haharapin pa. Samantala, habang kumakain ng almusal ang mag-inang Roxanne at Brycel, ay nilapitan siya ng katulong at sinabing may bisita siya. Nang magtungo siya ng sala, ay si Kara ang nakita niya nakaupo doon. Nakuha mo na pala ang anak mo, Roxanne. Kailan pa? Kahapon lang. Bakit hindi mo ako tinawagan? Sorry, I forgot. It's okay, I understand. Happy ako dahil finally nasa sayo na ang anak mo. At oras na para ko naman ang kumilos. Kaya humanda sa akin ng patris na yon. Nang makaalis si Adamson ay nagpasya siya lumabas ng kondo at magtungo ng grocery dahil paubos na ang stock nila sa ref. Hindi pa man siya nakakalabas ng lobby nang marinig niya may tumatawag sa pangalan niya. Nalingunin niya ito ay si Kara. Tumigil siya sa paglalakad at hinintay itong makalapit sa kanya. Pero sa gulat niya ay sinampal siya nito pagkalapit sa kanya. Inis niya itong hinarap at kinausap. Ano bang problema mo, Kara? Bakit bigla-bigla ka na lang nananampal? Nagtatanong ka pa talaga, ha? Alam ko na ang lahat na hindi mo anak si Brycel kay Adamson dahil anak siya ni Roxanne at Cholo. Ganyan ka ba kadesperada para lokohin si Adamson at ang mga taong nakapaligid sa kanya, ha? Ano ba sinasabi mo? Wow, Patrice, huwag kang umarte na hindi mo alam ang sinasabi ko. Etong tandaan mo, hindi ka mahal ni Adamson. Dahil ako lang ang nag-iisang babae na minahal niya at anumang oras ay iiwan ka niya. Kung ako sa'yo, kung ayaw mong masaktan, ngayon pa lang ay umalis ka na sa buhay niya. Yun naman pala, ikaw ang mahal niya. Pero bakit wala siya sa'yo? Dahil linagaw mo siya sa akin at panahon na para bawiin ko siya sa'yo. Okay, go ahead, Kara. Bawiin mo siya kung mababawi mo siya sa akin. How dare you? Sige na, alis na ako. Sinayang mo lang ang oras ko. Bye. Galit na galit siya sa ginawa sa kanya ni Patrice dahil pakiramdam niya ay pinagtitinginan siya ng mga tao sa lobby. May araw ka rin sa akin, Patrice. Hindi siya lumabas ng lobby at nagtungo ng parking lot. Hindi pa man niya nabubuksan ang pinto ng sasakyan nang bigla na lamang may humawak sa kamay niya. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Miss Kara, right? Pwede ba? Huwag mo sayangin ang oras ko dahil busy akong tao. Hindi kita kilala, so please, get out. Tama ka, hindi nga tayo magkakilala. Pero kilala ko si Patrice mula ulo hanggang talampakan. Nung una ay naiinis siya sa lalaking bigla na lang sumulpot sa kanyang harapan at walang pahintulot na hinawakan ng kanyang kamay. Pero ang inis niyang yon ay nawala nang sabihin nitong kilala si Patrice, ang babaeng umagaw kay Adamson niya. Nagpakilala ito na si Alwin Madrigal, ang kababata ni Patrice. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito habang sinasabi sa kanya ang ginawa ni Patrice. Sinabi sa kanya ni Alwin na tutulungan siyang mabawi si Adamson kay Patrice na labis niyang kinatuwa. Dahil finally may tao na siya makakatulong at tulad niya ay galit din rito. So anong plano mo ngayon? Paano kung mababawi si Adamson sa Patrice na yon? Ang target ko ay yung anak nila. Nakita ko kung gaano ito kamahal ni Patrice. Kung siya ang gagamitin nating alas sa kanya, tiyak na susunod siya sa lahat ng sasabihin natin sa kanya. Hindi pwede. Pinaliwanag niya kay Alwin na hindi totoong anak ni na Patrice at Adamson si Brycel.
Akala niya ay mababago niya ang isip nito na wag nang idamay ang bata. Oo, aaminin niyang atad siyang mabawi si Adamson. Pero hindi niya kayang magpahamak ng isang bata lalo't isa siyang doktor na nagpapagaling ng mga taong may sakit. Sinabi niya rito na umisip na lang ng ibang paraan para makaganti kay Patrice. Pero buo na ang desisyon nitong ipakidnap si Brycel. Don't worry, hindi ko na masasaktan ng bata. Gagamitin ko lang naman siya para makaganti kay Patrice sa ginawa niyang pananakit sa akin. Okay, sige, payag na ako sa gusto mo. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo sasaktan si Brycel. Anak siya ni Cholo at pamangkin siya ni Adamson. Ayokong yung pang magindaan para tuluyang mawala siya sa akin. Trust me, Kara. May isang salita ako at tumutupad ako sa usapan. Good. Kailan mo balak kidnapin si Brycel? Mamayang gabi at ikaw ang magiging daan para makuha ko siya. Sinabi nga sa kanya ni Alwin ang gagawin niya para makuha si Brycel. Labag man nito sa loob niya ay wala na siya magagawa pa. Samantala, sa villa ng mga Villamor ay walang pagsidlan ang saya ng mami niya nang umuwi siya ng bahay nila. Dahil simula nang kinasal sila ni Patrice ay hindi na siya nagagawi sa kanila. Idagdag pa doon na busy siya dahil maraming kaso siyang hawak ngayon. Umakyat siya sa kanyang kwarto at kinuha ang susi ng favorite niyang sasakyan. Matagal na niya itong hindi ginagamit. Simula nang magasgasan ito ng isang babaeng noon na nakaalitan niya 5 years ago. Pero ngayon, balak na niya itong gamitin ulit, kaya ipapaayos niya ito sa lalong madaling panahon. Pababa na siya ng hagdanan na makasalubong niya si Cholo. Himala, umuwi ka ata ngayon dito, kuya. Ipapaayos ko kasi yung luma kong sasakyan. Alin doon? Yung una ko nabili na naging abogado na ako. Bakit ngayon lang? Ilang taon na yung nakatambay sa garahe. Hindi ko nga alam, Cholo. Waring may nag-uutos sa akin na gamitin ulit yon. Dahil siguro yun ang una mong binili sa una mong napanalong kaso. Yeah, you're right. Nang makarating siya ng garahe, ay agad niyang tinanggal ang cover ng kanyang sasakyan at saka ito binuksan. Natutuwa siya nang makita ang ilan sa mga gamit niyang naiwan doon. Inisa-isa niya ang mga gamit niya na nandoon hanggang sa mapadako ang tingin niya sa isang ID na nakasiksik sa ilalim. Dinampot niya ito at tinignan kung kanino yon. Bigla na lamang nalaki ang kanyang mga mata sa nalaman. Oh my God, kaya pala familiar siya sa akin dahil nagkita na pala kami ng 5 years ago. Biglang bumalik sa alaala niya kung paano sila nagkita noon ni Patrice at kung paano nito binato ang kanyang sasakyan. Natawa na lamang siya sa naalala. Pagkadating ng bahay ay naabutan niya nagsasalansa ng mga grocery si Patrice. Gusto niya itong lapitan pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Pero hindi pa man siya nakakapasok ng kwarto nang tawagin siya nito at sinabing gusto nito mag-usap sila. Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa ating dalawa, Adamson. Naisip ko kasi ngayon na wala na dito si Brycel ay wala nang dahilan para manatili pa ako dito. Yung kasal natin, baka pwede na tayong mag-file ng divorce. Ano? Oo, Adamson. Para makapagsimula na tayo ng bagong buhay. Yung buhay na pareho tayong malaya. Hindi yung ganito na nakatali tayo sa isa't isa nang dahil lamang sa iisang dahilan. Bakit, Patrice? Ayaw mo na bang tumira dito? Ayaw mo na ba sa amin ni Brycel? Gusto mo na bang mamuhay na hindi kami kasama? Hindi naman sa ganun, Adamson. Alam mo kung gaano ko kamahal si Brycel. Pero mas lalo lamang ako masasaktan kung mananatili pa ako dito. At saka may sarili kang buhay, Adamson. Paano ka bubuo ng sarili mong pamilya kung pasal-pasan mo kami ni Brycel? Kaya ko na to. Kung sakali man, kay Cholo na lang ako hihingi ng tulong dahil ayoko madamay ka pa sa problema namin. Hindi siya nakapagsalita sa mga tinuran nito. Gusto niya itong pigilan, pero sino siya para pigilan ito? Pumasok siya ng kwarto at humiga sa kama. Naalala niya ang gabing may nangyari sa kanilang dalawa ni Patrice. Tinanong niya ito kung may naalala ba ng gabing yon. Pero ang sagot nito ay wala daw. Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ba ito. Dahil alam niya sa kanyang sarili na imposibleng makalimutan nito ang nangyari ng gabing yon. Gusto niya itong tanungin ulit kanina pero naunahan siya ng pangamba sa isasagot nito. Kaya pinili na lamang niya ang manahimik. Samantala, isang tawag ang natanggap ni Roxanne galing kay Kara. Nag-aaya itong mag-dinner silang dalawa at isama daw niya si Brycel dahil may ibibigay ito sa anak niya. Gusto niyang tanggihan ito pero baka kung ano pa ang isipin nito kaya pumayag na lamang siya.
Salamat at pumayag ka sa paanyaya ko, Roxanne. Walang anuman, Kara. Gusto ko din naman kasing mas makilala ka pa ng tuluyan, kaya ako pumayag. Hello, Pricel. Ako si Tita Kara mo. Hello po, Tita Kara. Ang ganda-ganda niyo naman po. Parang si Mama Patrice at Mami Roxanne ko. Oh, really? Opo, Tita Kara. Nang matapos silang kumain ay nauna na magpaalam sa kanya si Kara. Dahil may emergency daw sa hospital kaya nagmamadali itong umalis. Pagdating ng parking lot ay pinagbuksan niya ng pintuan si Brycel. Pero bigla na lamang may pumukpok sa ulo niya na naging dahilan para mawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nasa labas na siya ng gate ng bahay niya na labis niyang pinagtaka. Agad niyang hinanap si Brycel pero wala ito doon. Pumasok siya ng bahay pero wala rin doon ang anak niya. Maging nang tanungin niya ang mga katulong ay hindi rin nakita si Brycel. Anak, Brycel, nasan ka na ba? Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at number lamang ang nakalagay. Nag-aalangan man niyang sagutin ito ay sinagot pa rin niya ito. Hello? Nasa akin ang anak mo at kung gusto mo pa siya makitang humihinga ay dalhin mo sa akin si Patrice. Ano? Teka, hello? Sino ba kayo? Bakit niyo kinuha ang anak ko? Pero nakapatay na ang kabilang linya. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya. Anong kinalaman mo dito, Patrice? Nang gabing yon, ay nahirapang nakatulog si Patrice. Kaya bumangon siya at nagtungo ng kusina. Naabutan niya doon si Adamson na umiinom ng alak. Tinignan lamang siya nito saka pinagpatuloy ang pag-inom ng alak. Alanganin siya lumapit dito at naupo sa katabing upuan nito. Bakit ka umiinom? Pampaantok lang. Ikaw, bakit gising ka pa? Hindi rin kasi ako makatulog. Gusto mong uminom? Hindi na. Magtitimpla na lang ako ng gatas para makatulog na ako. Kailan ka pala aalis? Bukas ng umaga. Saan ka titira? Maghahanap ako ng apartment, malapit kay Laika at maghahanap rin ako ng trabaho. Bakit maghahanap ka pa ng apartment? Andiyan naman ang unit na binili sa'yo ni Cholo. Ayaw mo ba dyan tumira? Ibinalik ko na yung kay Cholo, kaya ko lang naman tinanggap yon dahil kay Brycel. Namagitan ang katahimikan sa kanilang dalawa ni Patrice. Walang gustong magsalita, hanggang sa hindi siya nakatiis na hindi ito kausapin. Patrice, may itatanong ako sa'yo at gusto kong sagutin mo ako ng totoo. Sige, ano ba yon? Nung nakaraang gabi, talaga bang wala kang maalala na nangyari? Wala eh. Bakit? Sigurado ka? Oo naman. Bakit? Wala. Papasok na ako ng kwarto. Good night. Nakaramdam siya ng guilt dahil hindi siya nagpakatotoo kay Adamson. Ayaw naman talaga niya magsinungaling rito pero kailangan dahil ayaw niya magkailangan silang dalawa. Samantala, sa bahay ni Bart ay walang tigil sa kakaiyak si Brycel habang nakahiga siya sa isang papag at nakatali ang buo niyang katawan. Pero kahit anong pagsisigaw ang kanyang gawin, ay nananatiling bingi ang dalawang lalaki na nakatayo sa may pintuan. Anong susunod na plano mo ngayon, Sir Alwin? Dito muna ang bata at bantayan mo siya maigi baka makatakas. Tatawagan ko mamaya si Patrice. Guguluhin ko ang tahimik niyang pagtulog. Hindi dalawin ng antok si Patrice dahil sa sari-saring isipin. Pabaling-baling siya sa higaan. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi talaga siya dalawin ng antok. Tawag sa telepono ang nagpabangon sa kanya. Dali-dali niya itong sinagot at si Roxanne na galit ang narinig niya. Kamunti ka na niyang mabitawan ng hawak na telepono nang sabihin nitong kinidnap si Brycel. Pero kung nagulat siya sa nangyari kay Brycel, ay mas lalo siya nagulat nang sabihin ni Roxanne na siya ang hinihiling kapalit ng mga kidnappers. Sabihin mo nga sa akin, Patrice. Sino itong tumukot sa anak ko? At anong atraso mo sa kanila? Hindi ko alam, Roxanne. Dahil wala naman akong kaaway. Saka hindi ko sila kilala. Oras na may mangyaring masama kay Brycel, magtago ka na dahil papatayin kita. Binigay sa kanya ni Roxanne ang number ng kidnapper at nanginginig ang mga kamay na tinawagan ito. At hindi naman nagtagal ay may sumagot sa kabilang linya. Boses lalaki ito. Hello? Pinakinggan niya ang boses ng lalaki at maya-maya ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa na halos mabingi na siya. My dear Patrice, mabuti tinawagan mo ko.
Akala ko ay hindi mo na ako tatawagan. Kaya balak sana kitang tawagan mamaya. At na-surprise mo naman ako dahil hindi ko na pala kailangan na tawagan ka. Sino ka? Bakit mo kinuha ang anak ko? Nakakasama ka naman ng loob, Patrice. Kakikita lang natin ng 2 weeks ago sa parking lot tapos sinaktan mo ako ng sobra-sobra na hanggang ngayon ay hindi pa rin mawala-wala sa aking puso. Alwin? Yes, it's me, Patrice. Ang lalaking nagpakabaliw sa'yo na maraming taon. Alwin, please, huwag mong idadamay si Brycel dito. Wala siyang kasalanan sa'yo. Oo naman, dahil ikaw lang naman ang kailangan ko at wala nang iba pa. Kung ganun, pakawalan mo na si Brycel, please. Puntahan mo ako, Patrice, sa address na ibibigay ko sa'yo. Kailangan bago sumikat ang araw ay nandito ka na. Yun lamang at pinabana nito ang telepono. Saktong 5:00 ng umaga nang gumayak siya papunta sa address na binigay sa kanya ni Alwin. Habang sakay siya ng taxi ay tinext niya si Roxanne at binigay dito ang address ng lugar na pupuntahan niya. Pagdating niya doon ay agad siyang kumatok at hindi naman nagtagal ay may narinig siyang mga yabag na papalapit sa kanya. At nang bumukas ang pintuan ay si Alwin ang bumungad sa kanya. Niluwagan nito ang pintuan para makapasok siya. Sumunod nga siya dito sa loob ng bahay at pinaupo siya nito sa upuang nandoon pero tumanggi siya. Nasaan ang anak ko? Kalma, Patrice. Safe siya sa bahay ni Bart. Ano? Wala dito ang anak ko? Oo, wala siya dito. Pinapunta kita dito para pag-usapan natin ang kasal natin. Nakitagal ng panahon na pinaplano natin. Alwin naman, sinabi ko na sa'yo na hindi kita mahal. At hindi ko nakikita ang sarili ko na kasama ka. Mahirap bang intindihin yun, ha? I know, pero sa pagkakataong ito, ay wala kang karapatan na tumanggi. Dahil buhay ng anak mo ang nakasalalay dito. Mamili ka, Patrice. Papakasalan mo ko o papatayin ko ang anak-anakan mo? Alwin! Sagot! Nang mabasa ni Roxanne ang message ni Patrice ay agad niyang tinawagan si Cholo para ipaalam dito ang nangyari sa anak nila. Ang sabi nito ay sabay na silang pupunta sa address na binigay sa kanya ni Patrice. Roxanne naman, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin na nakidnap ang anak ko? I'm sorry, Cholo, nawala sa isip ko. Pero ando naman si Patrice dahil siyang kailangan ng mga kidnappers at nadamay lang ang anak natin. Ano? Nandun si Patrice at mag-isa lang siyang pumunta? Yes. My God, Roxanne. Baka kung anong gawin nila sa mag-ina ko. Anong sabi mo? Mag-ina mo?